May isang amoy na agad nagpapabalik sa alaala ng pagkabata. Hindi ito ang lunti ang damo, hindi rin ito ang init ng kalsada sa tag-init. Ito ay ang amoy ng hair gel. Sa bawat bote o plastic ng Young Styling Gel na iyong hawak noon, tila ba may kasamang ritual at eksena. Sa umaga bago pumasok sa paaralan, sa simpleng banyo sa likod ng bahay, susuklayin mo ang buhok mo at ipapahid ng malamig na gel sa palad. May tamang dami lamang. Sapat para hindi malagkit ngunit tumigas ang buhok. Sapat para ipakita sa mundo na handa ka sa araw, handa ka sa eksena ng kabataan. Ang simpleng produktong ito ay hindi lang hair gel, ito ay talaan ng mga munting karanasan, ng unang kaibigan, unang crush, unang kaba at unang tunog ng kanto habang naglalaro at nagmamadaling pumasok sa klase. Bago pumasok sa ating buhay ang Youngs, ang konsepto ng hair gel ay matagal nang nabuo sa ibang bansa. Sa Europa at Amerika, may mga produkto na gumagamit ng wax o pomade upang mapanatili ang ayos ng buhok. Ang mga ito ay minsan mahirap hugasan at medyo malagkit pero nagsilbing unang hakbang sa mas modernong styling products. Sa paglipas ng dekada, napabuti ang formula. Nagkaroon ng gel na mas madaling ipahid, mas mabilis matuyo at mas kaaya-aya siya sa pakiramdam. Sa Pilipinas, ang pagdating ng mga ganitong produkto ay hindi kasing detalyado ng mga brand sa Europa o Amerika. Ngunit nagkaroon ng sariling porma ang merkado. Mga lokal na produkto na mura, abot kaya at madaling mabili sa sari-sari store o palengke. Ang Young Styling Gel ay isa sa mga produktong lumabas sa panahong iyon at agad na naging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng maraming kabataan. Para sa mga lumaki noong dekada 90 at early 2000s, ang Youngs ay hindi lang gel, ito ay uri ng ritual ng pagkabata. Kahit maliit, simple at minsan hindi ganon ka-fashionable kumpara sa ibang imported brands, sapat na ito para sa mga estudyante na nais maging maayos bago pumasok sa eskwela, makihalubilo sa barkada o ipakita ang sariling estilo. Ang tagumpay ng Youngs ay hindi lamang sa pamamagitan ng marketing o advertisement, kundi sa pagiging swak sa pangailangan ng kabataan. Abot kaya ito. Sa halagang halos hindi mabigat sa bulsa ng estudyante, maaari kang magkaroon ng bote na tatagal ng ilang linggo. Napakadaling gamitin, hindi mo kailangang maging eksperto sa pagstilo. Isang patak lamang sa palad at ilang galaw ng kamay o suklay at handa ka na. Ito din ay madaling matagpuan. Hindi mo kailangang pumunta sa malalaking mall o beauty store, sari-sari store, palengke at malit na tindahan sa kanto ay nagbebenta nito. Ngunit higit sa praktikalidad, ang Youngs ay naging simbolo ng kabataan. Sa maraming testimonya at alaala sa social media, madalas itong inilalarawan bilang bahagi ng ritual bago pumasok sa paaralan. May kasamang tawa ng barkada, pagmamadaling maghanda at ang simpleng kasiyahan sa pagiging presentable. Maraming kwento ang nagpapakita na kahit simpleng gel lamang ito, nagbukas ito ng espasyo para sa identity ng kabataan. May kani-kaniyang estilo, may sariling paraan ng pag-aayos ng buhok, may paraan ng pagpapahayag ng sarili sa loob ng eskwela at komunidad. Hindi rin maaaring ihiwalay ito, ang alaala ng Youngs sa mismong bote nito. Ang maliit na bote na transparent o minsan ay may bahagyang kulay ay parang magic. Kahit simpleng container lamang, bawat hawak at pagpahid ay parang pagbabalik sa isang partikular na eksena ng buhay. May mga post sa social media na nagsasabing, "Do you still remember Young Styling Gel? This tiny bottle carried a whole chapter of our childhood." Hindi lang ito simpleng pangangalaga ng buhok. Ito ay carrier ng memorya. Sa bawat pagpilit na ayusin ang buhok bago pumasok sa paaralan, sa bawat eksena ng pagtawa at pagmamadali kasama ang barkada, bawat bote ay parang maliit na time capsule. Ang Youngs ay hindi lamang produkto, bahagi ito ng kultura ng kabataan. Sa dekada 90 at early 2000s, uso ang mga hairstyle na may volume, spiky hair at bangs. Ang paggamit ng gel ay isang paraan upang sumunod sa trend o ipakita ang sariling estilo. May mga nakakalungkot na kwento, may mga nakakatawang kwento, yung barkada na sabay-sabay gumawa ng hairstyle bago pumasok, yung tuksuhan sa tigas ng buhok at yung simpleng ritual ng pag-gel na nagbibigay daan sa pagkakaibigan. Hindi laging maganda ang alaala. May mga issue din na lumitaw kaugnay ng Youngs, partikular sa aspeto ng kaligtasan at regulasyon. Noong 2021, naglabas ang Food and Drug Administration ng public health warning laban sa paggamit ng non-compliant cosmetic product, Young Styling Gel. Tinawag itong non-compliant dahil may mga regulasyon at pamantayan na hindi nasunod, tulad ng kalinisan, labeling at sangkap. Bagamat hindi detalyado kung anong partikular na sangkap ang problema, malinaw na may pangangailangan sa pag-iingat. Para sa marami,
Ang mga ganitong babala ay bahagi ng matandang araw ng produkto. Kahit may issue sa regulasyon, hindi nito nababawasan ng sentimental value. Ang Yangs ay nananatiling simbolo ng kabataan, ng simpleng kasiyahan at ng araw-araw ng laro at eksperimentasyon sa sariling estilo. Maraming taon ang lumipas mula nang unang gamitin ng Yangs. Maraming kabataan noon ay nag-grow up, nagtrabaho, nag-asawa at lumipat na sa ibang uri ng hair product. Ngunit may ilan pa ring hawak sa alaala ng tigas, ng aroma, ng simpleng bote na nagbibigay sa nostalgia. Para sa kanila, ang Yangs ay hindi lamang produkto. Ito ay checkpoint sa kanilang kabataan. Isang simpleng bote ng gel ay maaaring magdala ng alaala ng unang crush, unang prom, unang barkada at unang araw ng high school. Sa kasalukuyan, may mga online shop at drugstore sa Pilipinas ngayon na tila may stock pa rin ang Yangs styling gel. Kahit ganoon, ang industriya ng hair styling gel sa bansa ay naging mas malawak at mas kompetitibo. Maraming imported at modernong produkto na may bagong formula at packaging available ngayon. Dahil dito, mukhang ang paggamit ng Yangs ngayon ay hindi na kasing laganap ng kabataan noong 90s at 2000s. Para sa karamihan, naging bahagi na lamang ito ng nostalgia. Isang piraso ng memorya kaysa ng pang-araw-araw na gamit. Ngunit para sa ilang interesadong bumalik sa classic look, maaari pa rin may value bilang alternatibo lalo na kung budget ang aalalahanin o gusto lang ng simpleng styling. Imagine mo muli, isang umaga sa paaralan, hawak mo ang maliit na bote ng Yangs, susuklayin mo ang buhok mo at ipapahid ng gel. Ang barkada ay sabay na naghahanda, nagtatawanan at nagtutulungan. Sa bawat galaw, bawat tawa, bawat amoy ng gel, bumabalik ang eksena sa iyong alaala. Hindi lang ito tungkol sa buhok. Ito ay tungkol sa pagiging bata, tungkol sa identity, tungkol sa kasiyahan ng araw-araw. Marahil, kung makikita mo ang bote ngayon sa palengke, marahil bibili ka muli, hindi dahil sa fashion o estilo, kundi dahil sa memorya. Sa bawat patak ng gel, bumabalik ang kabataan, bumabalik ang simpleng kasiyahan at bumabalik ang isang bahagi ng pagkatao na minsang naging bahagi ng Yangs. Ang kwento ng Yangs styling gel ay hindi lang kwento ng produkto, kundi kwento ng kabataan, ng barkada, ng pagkakabuo ng identity at ng mga simpleng ritual na nagmarka sa lumang araw.